Sa panahon ng paghihintay sa disyertong lugar, kapag wala masyadong nangyayari, kapag nararamdaman mong tila hindi ka gumagalaw, huwag mong isipin na ibig sabihin nito ay may mali kang ginagawa o hindi ka sapat. Hindi ibig sabihin na ayaw ng Diyos na pagpalain ka. Hindi ibig sabihin na hindi niya nais ipagkaloob sa iyo ang iyong mga pangarap at mga pangako. Kapag tayo ay nasa mga sandali ng tagumpay sa bundok, at ang mga pangako ay natutupad, at ang mga pangarap ay nagkakatotoo, madalas nating iniisip, mahal ako ng Diyos. Ipinagmamalaki ako ng Diyos. Nais niya ang mga pagpapalang ito para sa akin. Ibinibigay niya ang mga pagpapalang ito sa akin. Malakas ang pakiramdam natin sa mga bagay na ito, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagtanggap, ang kanyang pag-apruba. Ngunit sa mga lambak, sa mga panahon ng paghihintay, at sa disyertong lugar, madalas nating iniisip ang kabaligtaran. Ito ay likas sa tao o kaya'y atake ng kaaway na gumagamit ng pagkakataong ito upang magsinungaling. Tingnan mo, nasa parehong lugar ka lang, wala namang nangyayari. Tingnan mo, ito'y dahil hindi ka gumagawa ng ganito, dahil hindi ka gumagawa ng ganyan, dahil hindi ka sapat bilang Kristiyano, dahil hindi ka nagdadasal ng mabuti, dahil hindi ka nagbabasa ng Biblia ng sapat na oras, dahil hindi ka nagsusumikap. Naranasan ko ito sa aking sariling buhay, isang umuulit na pangyayari kung saan kapag dumarating ang lambak na itinakda ng Diyos, parating din ang mga kasinungalingan mula sa dyablo, nagsasabing, hindi ka sapat, may kulang sa'yo, at ang pagkokondena ay sobrang tindi na minsan mahirap marinig ang tinig ng Diyos ng pag-ibig. Ang dyablo ay umaatake kapag may pagkakataon, sumusuong siya. Kaya't kailangan tayong maging maingat sa mga plano ng kaaway sa panahon ng paghihintay.